Anong kaululan itong nangyayari ngayon sa Kongreso, mga kababayan? Akalain nyo, nagsanib pwersa na ang saba, ang ngipin, at ang tenga. Ang mga animal na ito, mga kababayan, hindi pa umiinit ang kanilang mga puwet sa kanilang upuan. Sa makatuwid, mga kababayan, hindi pa nga tapos ang bilangan, di ba? Kung ano-ano nang mga kabalastugan ang pinaplano, mga kababayan. Nagsanib puwersa na sila eh. Tinawagan daw ni Tenga, mga kababayan, ni Tambaluslos, ang dalawang mga reject na ito, mga kababayan, no? Si Dilima at si Sheldok, no? Para siyang maghahandle ng kaso ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte sa Senado. Pumayag. No? Pumayag si Saba, mga kababayan. At ang ngipin, oh. Yung nagsasabing sila daw ang genuine opposition, tapos ngayon sama-sama ng babangag muli kay Tambaluslos ang mga animal. Na kung inyong tutuusin, mga kababayan, na akala nyo kung ang lalaki talaga ng mandato. Eto na ngayon ang maghari-harian dyan sa Kongreso eh. Si Saba de Lima na hindi yan mananalo, mga kababayan, ha, sa pagkasenador. Kaya nag-party list, mga kababayan. ML, Mobile Legends, andyan na si Laila, mga kababayan. Ano yung ML? Mamamayang liberal. Si Laila. Si Laila ang hero nila. 541,000 votes lamang, mga kababayan. Tapos eto ang ngipin nyo, Sheldok, no, ng Akbayan. O, hindi rin manalo-nalo sa Senado, kaya nag-congressman. Dahil nakita nila, mga kababayan, sikat rin pala itong mga congressman dahil mayroong quadcom eh. Tapos, syempre, ang nag-recruit sa kanila, mga kababayan, ay ang dakilang Tambaluslos. Na ang nakuhang boto nga lang, mga kababayan, oh, andun sa baba, mga kababayan, oh, 175,000 lamang. Walang kalaban, mga kababayan. Mas marami pa ang boto ng governor nila, oh, 656,000. Vice governor, 500,000. Tapos siya, 175,000 votes lamang, mga kababayan. Tapos, kung makaasta, parang presidente na. Sabi nga ni Amy, ang nagpapatakbo ng ating bansa, Amy Romualdez at Araneta. Ang boto lang, 175,000, wala pang kalaban. At ngayon, mga kababayan, sama-sama silang babangag muli dito sa dalawang mga reject din, mga kababayan, na si Sheldok, no, at si Dilima. Panoorin niyo po, ha. Kumpirmado na magiging bahagi ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bahagi ng prosecution panel. Na Laila Dilima at si Sheldok, no. Oh, magbida-bida na naman doon sa ano yan, mga kababayan, sa Senado. Dahil yung mga taga-usig igaling sa House of Representatives. Mismong si Speaker Martin Romualdez daw ang tumawag kay Dilima. See? Akala ba namin genuine opposition? Opposition yung mukha nyo. Opposition sa mga Duterte. Yan ang sabihin nyo, pero sa administrasyon, kakampi. Bitahan sa panel, nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Bigo sa eleksyon ang dalawa 11 House si Abante, prosecutors ng panel para si Utering, mga kababayan, Dan Fernandez, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaya nag-umpisa nang ialok ng Kamara ang mga bakanteng posisyon sa ibang kongresista. Isa na rito ang dating senador na si incoming nag-congressman na, mga kababayan, dahil hindi manalo-nalong senador Mayang Liberal Party List. Mamamayang Liberal, ML. Akala natin Mobile Legends. Ito si Laila, mga kababayan. Representative Laila de Lima. Ayon kay de Lima, tumawag mismo sa kanya si House Speaker Martin Romualdez. Hello, Saba. Pwede ka bang maging prosecutor kay Sara? Ang laki ng tenga ni Romualdez, mga kababayan. Tambaluslos. Martin Romualdez para i-offer ang pagiging House Prosecutor. Wow, offer. Ito, mga kababayan, nawala man sina Utering, sina Abante. Ito naman ang papalit ang mga animal na ito, mga kababayan. Mas malalang kongreso ito, mga kababayan. Tingnan nyo. Bida-bida yan si Laila. Siya magiging sabakwin dyan sa mga kababayan. Quadcom. Tandaan nyo yan. Bagay na inuohan na raw ng dating senadora. Hindi ba sila nadala, mga kababayan? Habang nagsasalita ito laban sa mga Duterte, ay lalong sumisikat sina VP. Kaya nga hindi na niya dinala ang kanya pangalan sa politician. Dahil mabantot na ang pangalang Dilima. Kapag ito ang gagawin nilang attack dog, mga kababayan, sa halip na paniwalaan ng tao, paborable pa to sa mga Duterte, mga kababayan, lalo pang sisikat ang mga Duterte nito. I would always be willing, as I said, kung anuman role ang pwede sa akin. Akala namin ang role mo, genuine opposition, Saba. Sa tingin ko, kaya ko.
at magagampanan ko ng katapatan. Bakit? Oposisyon ba yan si Romualdez? Administrasyon yan eh. Ng buong katapatan, I will do it. Tapos mga kababayan, kapag interview din doon sa mga dilawan na media, sasabihin, we are genuine opposition. Aminin nyo na lang kasi, nakakampi na kayo ng mga babangag muli dyan. Nagpapanggap pa rin na opposition mga kababayan. So, magkampi-kampi na kayong lahat. Dilawan, pulahan, bangagan, pinklawan, mga talunan, mga makakaliwa. Dyan kayo lahat. Laban dito sa mga Duterte. Go! Hindi rin daw ito tungkol sa personalidad o Ano ka, asin! Ang asim mga kababayan, in fairness. Pwede ito maging model ng suka. pampolitika, kundi sa pagtupad sa tiwala ng taong bayan. Wow, tiwala ng taong bayan. Kung may tiwala pa sana sa iyo ang taong bayan, sana nanalo ka senador dati, pang 20 siya mga kababayan. Doon sa huli. Kaya nga nag-MLA. Dahil kapag ilalagay niya kanya pangalan, crash out agad mga kababayan. Si De Lima ay dating naging Justice Secretary. Siya rin ang Tapos anong ginawa niya nung naging Justice Secretary siya? Andun nagtatambay-tambay sa bilibid. naging spokesperson ng grupong unang naghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara noong Disyembre. Kasama yung mga tabingi ang mukha. Naninindigan siyang may malakas at matibay na ebidensya para ma-convict ang Wow! Paano na yan? Ang COA na mismo cleared na si Sara. Tapos talunan pa ang mga bagoong Pilipinas nyo. Ngayon pa lang, lampas 12 na ang kakampi ni Sara sa Senado. Busy. Talagang minonitor ko closely yung mga hearings sa Quadcom, lalo na yung sa usap. Kung ako nito mga kababayan, no? Nabigyan na ng second chance mga kababayan eh. Na technical, di ba? Kung hindi dahil kay BBM, hindi ito makalabas. Salamat BBM, di ba? Ako nito magre-retiro na ako, mananahimik na ako mga kababayan. Eto, muling pinapasok ang kanyang dating gawi mga kababayan. Kapag may makakalkal na naman kabalastugan tungkol sa'yo, De Lima, kasalanan mo na yan. Kasalanan mo na yan ha. Kung nanahimik ka na lang. Hindi ba siya napapagod mga kababayan? Hindi rin basta-basta ang mga batikos na matatanggap nito araw-araw ha. Pero parang mas gusto niya mga kababayan na pag-usapan siya. May mga ganyan talagang mga tao mga kababayan. Usapin ng confidential and intelligence funds, lalo na also dun sa usapin. Walay, nakakaumay na yung mga lantaran na pag-threaten. Napunta na doon mga kababayan sa threat ha. Ang usapan. Dahil ang confidential fund, hindi na nila mapapanindigan mga kababayan Pati ang COA, kinlir na si Sara. Sa buhay ng Pangulo, wow, tagapagtanggol, limnag-nag mga kababayan. At ng First Lady. That is totally unbecoming. Ikaw, unbecoming yung pumato sa may asawa, nagsusubuan ng saba. Bakit hindi ito natanggal bilang abogado? Very high official as the Vice President. She's the second highest official of the tapos ikaw, ano ka? Dumi ka lang sa kuko. Saba. So hindi pwedeng may ganon na mga asta. Asta! maging ang first nominee na ito pang ngipin mga kababayan. Ay, Diyos ko. Talunan din. Inidoro na ito. Sila sa mga kababayan, inidoro na yan Ngayon, nagpaparelevant. Akbayan party list na si Shell Jokno. Kung hindi lang tumakbong party list sa Akbayan, hindi yan magiging congressman. Pinupirmang sasali na rin sa House Prosecution Panel matapos imbitahan ng Kamara. Ang Akbayan, ang nangunguna ngayon. Tingnan nyo mga kababayan, Shell Jokno, yung client mga kababayan, Naka-side view yung Ismail, si Risa Hontivirus. Nagpapasikat ka ngayon dahil ang gagawin nilang frontrunner sa 2028 si Virus mga kababayan. Ang ambisyosa din iyon. At bakit nakakatakbo pa ito mga kababayan? Di ba mayroong mga video na may mga kabataang mga parang na-recruit daw sa kabundukan. Nakasuot pa ng Akbayan. Mayroong kumakalat doon na video May mga t-shirt pa na Akbayan. Ay mga... Ewan lang natin Yun, sa bilangan sa party list system. Sila rin ang nag-endorso ng unang impeachment complaint laban kay VP. May kasama pa sila mga madre, no? Mga pari. Ano ba tong mga animal na to? Sara, giit ng grupo, buong tapang nilang tinatanggap ang bagong kabanata ng laban. Bagong kabanata? Para sa katarungan. Kaya pala mga kababayan, no? Biglang nag-number 1. Hindi natin sukat akalain ng Akbayan. Akbayan, mga makakaliwa. Number 1 sa balota. Sa party list. Kaya naman pala, gagamitin sa data mga kababayan para sa mga tambalos-los dyan. At pananagutan.
Ayon kay Speaker Romualdez, sinagdalima Ang laki ng tenga, no? Ito lang ang laking tenga, mga kababayan, na hindi naririnig ang talagang sentimento ng taong bayan. Bingi. Harap-harapan na siya sinusuka eh. at Jokno ay dalawa. Hindi pa rin natablan, mga kababayan. Pinakarespetadong abogado Wow! Pinakarespetado! Bakit hindi sila nanalo, aber? sa bansa. Magiging Sila ang nagbubuhatan ng kanilang sariling upuan, mga kababayan. dagdag daw sila sa pagkakaroon ng kredibilidad. Nga! Credibility. Natamaan kayo ng kidlat. Anong credibility niyan si Saba? Kaya si Shell Jokno, napagalitan pa nga niya ng Supreme Court daw, sabi nito Pasio. Balanse at malalim na impeachment trial. Patalunan. Hindi raw ito pag-atake sa isang tao. Wow! Lokohin yung Isa pang nek-nek nyo. kongresistang may experience na sa impeachment trial ay si Miro Sige! O si Kimbo, mga kababayan. Dahil nagpalitan lang ata sila ng pwesto. Ito, talunan ito magka-mayor, oh. Si Estela. Pero ang pumalit, mga kababayan, si Kimbo, nanalo ba yan? na magbabalik bilang Marikina 2nd District Representative. Oh, sarsuela lang sila, mga kababayan. Hagi siya ng prosecution panel noong trial ng yumaong Chief Justice Renato Corona. Buti naman natalo si Kimbo. Lus-lus na si Estela. Pero ang pumalit yung husband niya. Pasok ng tatlo, kumpiyansa si House Prosecutor at magbabalik Manila 3rd District Representative. Nanalo pa to ungas na to, no? Ay, nako. Sandamakmak kasing ayuda, mga kababayan eh. Sa kanilang magiging laban. Nakita naman po natin, hindi po ito mga Nasaan ang apple? Oh, isaksak sa ngalangalan ni Chua, sabi ni Sara. mga kongresista, mga tikang pamilyang abogado to, yung kanilang mga karanasan when it comes to legal matters, Ulul! Oh. talagang mabibigat din naman. Sa Hulyo, pagkatapos Eto ang kanilang amo, oh. Ay, Diyos ko. Oh, anong sabi ng international mga kababayan community? This is a very bad news for President Marcos Jr. ng ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Lame duck ang tawag nila, mga kababayan, kay Marcos, BBM. nakatakdang umpisahan ng Senado ang impeachment trial laban sa bise. Nagbabalita mo. Oh, so anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.